Hallelujah. Okay, number 3. Third reason. Christians are engrafted. Sabihin nga po ninyo, engrafted. Engrafted. Ano ibig sabihin ng engrafted? Join. Okay? Fasten. No? Yung pinagdugtong. Dinugtong, kinabit. No? Yun yung ibig sabihin ng engrafted. Alright? Christians are joined and grafted to the nation of Israel by faith in Christ Jesus. By faith in Christ Jesus. Ang tinutukoy dyan, mga Kristiyano. Siyempre, sila man ay mga Gentiles, no? Ano man ang kanilang lahi, ano man ang kanilang bansa, katulad ng mga Pilipino na Kristiyano, engrafted tayo sa nation of Israel because of our faith in Jesus Christ. Kaya tinatawag din tayong spiritual Jew, spiritual Israelites, no? Pero iba yung talagang Jew. Iba yung mga talagang Israelite. We cannot replace them. Kaya we reject the replacement theology. We refute the recession theology na ang sabi ay tayong mga Kristiyano ang pumalit sa mga Hudyo. Tayo na ang mga bagong Hudyo. Tayo na ang bagong Israel. That's wrong, brothers and sisters. We cannot replace the true Jews because they are the chosen people of God. Tayo, engrafted. Na ikabit lang, na idugtong lang sa kanila sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. So kung wala kang pananampalataya kay Kristo, hindi ka nakakabit sa nation of Israel. Hindi ka nakadugtong, nakakonect sa nation of Israel. Oh, now, kung nakakonect tayo sa Israel, nakakonect tayo because of our faith, may pakialam ba tayo? Yes, para na rin nating bansa yun. Kasi nakakonect tayo doon because of our faith in Christ. Kaya meron tayong moral duty, moral obligation to pray for the defense, for the protection. We pray for the peace in Israel, especially in Jerusalem, the capital of Israel. Alright. So, dito mga kapatid, konting background lang. Paano tayo na-connect doon by Jesus Christ? Remember, for Jews, Abraham is seen as the one from whom all the Jews are descended. Sa bansang Israel, kinikilala nila, lahat sila galing kay Abraham. Alright? Kahit saang tribo sila galing. Kahit saan doon sa 12 tribes sila nang galing. Silang lahat galing kay Abraham. Sino ba si Abraham? Si Abraham ang tatay ni Isaac o Isaac. Si Isaac o si Isaac ang tatay ni Jacob, ni Jacob. Si Jacob yung may anak na 12. 12 sons of Jacob. Si Jacob, napalitan ng kanyang pangalan, naging Israel. So yung 12 sons niya, lahat ng kanilang lahi, lahat ng kanilang mga pamilya, bahagi ng bansang Israel. At lahat sila galing kay Abraham. Hello? At kinikilala ng bansang Israel si Abraham na siyang father of the nation. Father, hindi lang father of faith, father of the nation of Israel. Tapos mga kapatid, malalaman natin, si Kristo pala galing sa lahi ni Abraham. Kaya tayo na-connect kay Abraham dahil na-connect tayo kay Jesus by faith in Jesus. Doon po sa Matthew chapter 1 verse 1 to 17, makikita natin yun yung tinatawag na lineage. Yung generation ni Abraham hanggang kay Jesus. Makikita natin doon mga kapatid, mayroong 42 generations na nasa gitna ni Abraham hanggang kay Jesus. 42 hanggang doon sa tatay ni Jesus na si Joseph the carpenter. Alright? Yung 14
doon sa 42, mga kapatid, ang nasa gitna doon, si King David. Kaya pala, si Jesus tinatawag ding Son of David. Jesus, the Son of David. Kasi si David galing din sa lahi ni Abraham. No? At si David, hanggang sa kay Joseph the carpenter, galing din siya doon sa lahi ni King David. No? Kaya si Jesus ngayon connected kay David, connected kay Abraham by 42 generations, brothers and sisters. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, kung ang Israel ay parte na ng ating bansa, spiritual nation, makialam tayo, no? Okay, supporting verses natin, how are we Christians get engrafted to Abraham's descendants or the nation of Israel? Ito po yung supporting verse natin diyan. Galatians 3:29, if you are Christ, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, you are Abraham's descendants and heirs, tagapagmana according to the promise. Galatians 3:29. How do we Christians become spiritual Jews or spiritual Israelites? Okay, background. Ang mga totoong Hudyo, kaya sila tinatawag na Hudyo, tinuli. Alright? I'm talking about men. Hindi man tinutuli ang babae. No? Ang lalaki, tinutuli. No? So lahat ng mga Hudyo, ano yan? Circumcised. Therefore, yung mga hindi Hudyo na kapitbahay ng nation of Israel, mga supot. Sama pakinggan, ano? But that's reality. Supot yung mga yon, no? Kasi kung magpa-circumcise sila, hindi na sila Arab. Magiging Jew na sila pag nagpatuli sila, mga kapatid. So that's the difference between the Jew and the Arabs, yung mga kapaligid nila, no? So mga kapatid, ito yung dahilan. Kaya naman tayo naging Jew. Hindi dahil sa nagpatuli rin tayo, no? Mga Pilipinong Kristiyano. Hindi, no? Tayo ay na-circumcise by the heart. Romans 2:28 and 29. For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew, we are a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit and not in the letter or in the law, whose praise is not of men but of God. So we were circumcised in the heart, in the spirit. Ngayon pala, kaya tayo na naging spiritual Jew kasi spiritually na circumcised tayo sa puso natin, no? Okay, so that justified how we became spiritual Jews. Okay. Recap, ano yung tatlong dahilan? Una, dahil maghahari si Jesucristo doon sa Israel according to Old Testament prophecy, di ba? Pangalawa, dahil maghahari, bababa si Kristo, literally, maghahari ng 1,000 years according to New Testament prophecy sa Book of Revelation. Yung pangatlo, dahil yung pangatlo kanina, engrafted tayo in the nation, to the nation of Israel by our faith in Christ Jesus. Tatlo na po yun. Pangapat,